Hello mga kapatid, magandang gabi sa inyo. God bless sa bawat isa. Isang pribilehiyo na muli tayo nakita sa gabing ito, alas 8 ng gabi sa aking orasan. And we would like to thank God for this opportunity. Medyo maingay lang ho sa paligid ko. Medyo maraming aso rito sa aming lugar. Oo. Pero magkagayon salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ho ay nagkita sa gabing ito. Ano bang petsa ngayon? At 12. Okay? Wednesday. And we would like to thank God for this opportunity. Tayo po yung magsimula na tayo po yung manalangin. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Samahan niyo kami, Ama, sa gabing ito as we discuss itong experiencing breakthrough. Mahalaga po ito na maranasan namin itong breakthrough na to. At isa ito sa mga nagpapalakas sa aming buhay pananampalataya. And we understand itong mga breakthroughs na pwede mangyari sa amin ay malaki po ang rito, yung aming part dito, yung aming connection sa Lord, yung aming pagiging seryoso sa pananampalataya. At syempre, dahil po sa pag-asang meron kami dahil kay Kristo, niling namin na yung patnubay sa aming discussion tonight. May your name be lifted up. Maraming salamat to kasi kayo ay napakabuting Diyos. At inaasahan po namin ang patuloy niyong pagkilos sa aming mga buhay. And we would like to thank you kasi nariyan kayo, ang inyong banal na espiritu ang patuloy na mapatubay sa amin ang panalangin ng mga saints sa langit. Samahan niyo po kami sa gabing ito. At higit sa lahat, we would like to give you all the praises and glory sapagkat you deserve all those things. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, babasa muna tayo nito ng ilang talata dito sa Psalms chapter 104. Ito po yung parang responsive reading sa pagitan po ng first reading at ng gospel po. Medyo mahaba po siya, hindi natin babasahin lahat, pero dito lang tayo sa chapter 104 verse 24. Opo. Talata hanggang talatang 28. Ang sabi rito sa verse 24, O Lord, napakarami mong ginawa, mahuhusay ka mag-isip. Nagawa mo itong lahat. Punong-puno ang mundo ng lahat ng create mo. Ayan ang dagat, malaki at malawak. Ang mga nandyan na may buhay, hindi mabibilang. Lahat ng nabubuhay, malaki o maliit man. Bumabiyahe dyan ang mga barko, dyan din naglalaro ang Leviathan. Yung Leviathan ho, yung malaking dambuhalang isda sa karagatan. Opo. That could be whale. Opo. Na ginawa mo. Lahat sila sa iyo umaasa na bibigyan mo ng pagkain pag kailangan nila. Pag bigay mo sa kanila, tinatanggap nila yon. Binubukas mo ang palad mo at nabibless sila ng magandang bagay. Pag tumalikod ka, natatakot sila. Pag binawian mo ng hininga, namamatay na at bumabalik sila sa lupa. Pag binibigyan mo sila ng hininga, nabubuhay sila. Binibigyan mo ng bagong buhay ang lupa. Yan po ay hango sa Book of Psalms, chapter 104, mga talata pong 24 hanggang 30. Alright. Mga kapatid, tunay na ang ating Diyos ay mapagpala. At kaya yung kanyang mga nilikha ay inaasikaso niya. Opo. Paano niya pinapatubayan ang universe? Paano niya iniingatan ang mga na-create niya na ocean, yung pinakamalalim niyan, hindi na natin maintindihan yung vastness ng creation ng God. Paano niya inaasikaso lahat yon? Okay. Ultimo, pagkain ng mga nakatira sa ilalim ng dagat ay talagang iniintindi pa ng Diyos yun. Opo. Siyempre, lalo na tayo na created being,
na na-create sa image ng God ay grabe yung ng Lord sa atin, yung malasakit. Bago ko mag-proceed doon sa ating pinakatatalakayin ay meron po rito balita sa Vatican News na nakita po natin sa araw na ito na may sinabi po si Santo Papa na Pope asked Catholics to pray every day for peace. Opo. Alam niyo ang ating Santo Papa ay napaka-busy. Okay. Yung calendar ng February probably, bagamat hindi ko pa siya nakikita ng mukhaan, I never visited Rome or Vatican, and prayer ko po yan na bago tayo bawian ng buhay makabisita tayo sa Vatican at makamayan natin kung sino man ang Pope na nandun. Okay? Pero yung ating Papa ho ay iba ho yung dating ng Lord sa ating Santo Papa. Dahil siya nga po yung kinatawan ng Panginoon sa lupa, yung kanyang malasakit bilang tatay, di ba? Makitang-kita mo So Pope asked Catholics to pray every day for peace. Bakit po kaya? Bakit sinabi ni Pope Francis na ang lahat ng Katoliko worldwide ay magdasal kada araw para sa kapayapaan? Bakit ano ba nangyayari sa paligid natin? Actually, ito po yung kanyang apela sa kanyang sa mga taong bumibisita doon sa Vatican na kinakailangan daw ho na manalangin para sa kapayapaan. Hindi lang manalangin, kundi sabi niya, do penance for peace. Ito po yung sinulat ni Joseph Tulloch, na kapatid. Ito yung mga nabanggit ng ating Santo Papa sa kanyang mga huling sinabi sa kanyang general audience na kinakailangan talaga na manalangin. Opo, at may binabanggit siya na mga ilang bansa po rito. Sabi ni Pope, I think of all those countries that are at war. Yung context nito, kaya dapat gawin to ng Katoliko, including ang Pilipinas. Kasi iniisip niya yung mga bansa na hindi pa tapos yung gera Opo. Tapos sabi niya, sisters, brothers, let us pray for peace. Let us all do our part. Ano yung part natin? Yung manalangin. Siyempre, pag may war, di ba, dami namamatay po dyan Noong ako po ay nagbabalita pa sa Far East Broadcasting Company, ay binabalita ko po ito, yung nangyayari po sa Hamas kontra sa Israel. Opo, binabalita ko po yan. At siyempre, wala ka man dun sa lugar na yun na nagbabalita ka, pero nai-imagine ko yung nangyayari kapag sumasalakay ang Israeli forces, napakahusay po sa sa pandigma ang mga Israel Opo, napakaliit ng bansa. Yan po ay tuldok lang sa mapa ang Israel, pero dahil nga sa paniniwala na hawak yan ng Diyos up until now, hindi sila malupig-lupig. Pero siyempre, ang concern natin doon, hindi yung galing ng Israel kung paano lumaban sa kalaban, kundi yung concern natin doon, concern ni Pope Francis, yung mga elderly, yung mga bata na nadadamay dahil po sa mga labanan na ito. Sabi pa ni Pope Francis, we are not born to kill. He stressed to help people grow, may we find pathways of peace. Laging kapayapaan ang nasa bukang bibig ng ating Santo Papa. Binanggit niya yung mga bansa na Palestine, yung Israel, Myanmar, North Kivu at yung South Sudan. Ito po yung mga bansang binanggit ni Pope Francis na kinakailangan natin ipagdasal ang kapayapaan sa mga bansang nabanggit. Please pray for peace, ang sabi ni Pope, and do penance for peace. Alright, let's go now sa ating pag-uusapan sa gabing ito. Ito po ay summary ng ating mga naunang pinag-usapan. Alam po ninyo, pagkagabi, pinag-uusapan natin dito ay experiencing breakthrough. Ano ba yung breakthrough? Ito yung mga event ng buhay natin
na nagkaroon ka ng success na pagtagumpayan mo. It could be financial na medyo nagipit ka, mga relationship na medyo matagal, na medyo hindi kayo nagkakaintindihan ng mga mahal mo sa buhay, and then all of a sudden nagkaroon ng isang pagkakataon na nagkaroon na nahilom yung relasyon. That could be your breakthrough. Sa mga estudyante na medyo hirap na hirap sa pag-aaral, pero dumating yung pagkakataon na nakacope up siya sa kanyang mga grades, and that could be yung kanilang breakthrough. Sa ating mga married, siyempre hindi maiwasan, di ba, na may mga tampo-tampo tayo minsan, may mga maliliit na issues, na unresolved issues, minsan nakakailang taon na, hindi pa rin nakakalimutan ng partner natin, di ba? May mga pagkakataon na ang medyo malungkot doon, may mga pagkakataon na sa sobrang tagal na ay nadadamay na yung relasyon nyo, para at the verge na kayo ay maghihiwalay bilang mag-asawa. At all of a sudden, gumalaw ang Panginoon Diyos sa inyong relasyon, at yung misis mo o yung partner mo ay natuto ng makinig sa mga dapat pag-usapan ng mabuti, and that could be your breakthrough, mga kapatid. Sa usaping spiritual naman, ganoon din ho. Hindi natin ma-experience yung breakthrough kung hindi tayo seryoso sa ating relasyon sa ating Panginoon. Now, sasagutin natin tonight, who then are Filipino Catholics? Sino ba tayo na yung paano ba natin ipapakilala o paano ba natin malalaman ang mga Pinoy na Katoliko? Opo. Mga kapatid, yung ating pinagkukunan po ng paksa ay yung 1997 Catechism for Filipino Catholics, na yan po ay aprobado ng Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP. Opo. Yan po yung pinagkukunan natin na addition doon sa Catechism of the Catholic Church. Now, sabi po rito sa ating pinag-uusapan na who then are Filipino Catholics, ito po yung mga Pilipino na meron po tayong identity, malinaw. Pangalawa, meron tayong meaning, yung kahulugan. Meron tayong suffering. Ikaapat, meron tayong commitment. At meron tayong worldview. Itong 5 na to, mga kapatid, no, yung identity, meaning, suffering, commitment, and worldview are all tied up to Jesus Christ, mga kapatid. Now, sasagutin natin ngayon, sino nga ba ang mga Filipino Catholics? Now, sabi rito, as baptized into discipleship of Jesus Christ, discover our identity. Ano ba yung identity natin? That we were adopted children of our Father, and as members of Christ's body, the church, inspired by Mary, our mother. Mga kapatid, tayo po ay nabinyagan. Opo. Naging kabahagi tayo ng ating Panginoong Yesus. Yung ating identity, yung ating pagkakakilanlan, tayo po ay inadapt sa pamilya po ng Diyos. Sa kanyang katawan, ang simbahan. At syempre yung role ni Mary, ni Mama Mary, bilang ating ina. Now, pangalawa, in the breaking of bread around the table of the Lord, doon natin nakikita yung kahalagahan po natin. In the breaking of bread around the table of the Lord, we find the meaning in sharing nung tinatawag na ecclesial fellowship with one another. Pag sinabi ecclesial, ito yung usaping simbahan Opo. Napaka-importante po ito. Yung ating tingin kay Kristo bilang ating priest at siya yung ating Eucharist, di ho ba? Ang pinakasentro ng pagsamba sa Katoliko ay hindi po yung ibang mga bagay. Hindi po yung procession. Kundi po dalawa ang pinakasentro ng misa sa bawat Katoliko simbahan. Yung liturgy of the word at yung Eucharist mismo. Kaya mapapansin mo kapatid na sa ating simbahan, unlike sa mga protestante, ang pinakasentro ay yung preaching of the word. Kaya yung pulpito ho namin, nasa gitna ho yan ng stage
pa sa Katoliko, kapansin-pansin na yung lectern o yung pulpito ay nasa gilid. Now, hindi naman ibig sabihin nasa gilid kasi doon nagbabasa, walang masyadong kwenta ang liturgy of the word. Hindi po. Mahalaga po yun. Liturgy of the word, pero ang pinaka-highlights ay yung altar. Di ho ba sa Katoliko? Ang nasa gitna ay yung altar. Kasi naandun yung priest, at kapag ka itinataas ng pare ang ostia, at ito ay binibless niya na, ito ay it-turn into the real body and the blood of the Lord Jesus Christ. Ganun po kahalaga sa mga Katoliko yung Eucharist, mga kapatid. At I remember na isa po yan sa mga mabibigat na bagay na pinaunawa sa akin ng Panginoon Diyos. Kasi for so many years ang aking pagkaunawa sa Eucharist po ay simbolo lang po yan. Opo. For so many years, yan po yung aking tinuturo. Yan po yung naririnig na sa pulpito no ako'y pastor pa. But I came to realize na ako pala ay mali. At ang tama pala ay it's really the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Mahirap ito lunukin ng mga kaibigan kong pastor at mga evangelical, pero ganun po talaga yon. At sabi nga natin na in order for us na maintindihan talaga tayo, mahalaga maging Katoliko muna sila para mas ma-appreciate nila yung beauty ng Eucharist, mga kapatid. Pangatlo, in meeting the crucified Savior, doon po nasusustain yung ating mga sufferings and hardship. Diba? Etong hardship natin at sufferings natin cannot be compared doon sa ginawang suffering ni Jesus sa cross. Diba? He paid it all. Yung ginawa ng Panginoon mas matindi pa sa pinagdadaanan ng may cancer, mas matindi pa sa pinagdadaanan ng sinasalina ng dugo, mas matindi pa sa pinagdadaanan na naputulan ng kanyang mga paa. Mas matindi yung ginawa ng Panginoon Diyos, sakripisyo, kasi buhay ang kanyang ibinigay para sa atin. It cost His life, the very life of the Lord Jesus Christ, in exchange for us. Ganun po katindi yun. Kaya nga ho, kung magre-reflect tayo sa kamatayan ng Panginoon Diyos, grabe, babalik ka pa rin sa Eucharist, mga kapatid. Opo, etong sufferings natin and hardship, yung bang nakatanggap tayo ng pagpapatawa dahil po sa ating kasalanan, dahil po sa sakramento. Kaya ho bilang Katoliko, dapat naintindihan natin lagi ito, nire-review natin, ano ba yung 7 sakramento na meron sa ating simbahan. Ika-4, na ikukumit natin yung ating mga sarili sa risen Lord at yung kanyang misyon sa pamagitan po ng kanyang kaloob na pananampalataya. Nase-celebrate po natin yung dakilang pag-asa na meron tayo sa pamagitan ng sakramento. At ipinapamuhay po natin sa pamagitan ng pagmamahal at yung ating paglilingkod sa ating kapwa. Mga kapatid, itong faith, itong hope, itong love, ito yung mga mahalagang virtues sa ating buhay pananampalataya na dapat makita ito sa ating mga buhay, mga kapatid. At alam ko na minsan ito po ay very challenging for us na paano ito makikita sa ating buhay. Etong pananampalataya, etong pag-asa, at itong pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. Na dahil po dito, diyan nakikreate po yung ating world vision na itong pananaw natin sa sanlibutan ay it was created actually by the Holy Spirit or the Spirit of the risen Christ, na ito po yung nararanasan natin sa Christian community. Yung Christian community, yan po yung parokya natin, mga kapatid. That's why napaka-importante yung ating relationship bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Itong Christian community, yan yung parokya, yan po yung church, mga kapatid. Na kung saan tayo po ay mga naglalakbay. Isa itong pilgrimage. Pilgrimage po ito sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nakasama po tayo.
At syempre, ina-approach natin ang buhay na ito at isinasabuhay natin ang Christian life. Ang ating pinakamodel ay si Mama Mary, ang ating ina at ang modelo. Mga kapatid, itong pinag-uusapan natin na ito ay napaka-importante. Sa mga nakalipas na linggo, pinag-usapan natin na itong pagiging Katoliko ay hindi pala ito ganun kadali, mga kapatid. At syempre, nakita natin yung 5 characteristics po ng mga Pilipino. Number 1, family-oriented po tayo. Importante sa atin yung pamilya, yung relasyon ng tatay sa nanay, kay kuya, kay ate, ninong at ninang. At meron 3 bagay po dyan sa ilalim po niyan. Yung belonging, stability, at yung security. Pangalawa, hindi lang po tayo family-oriented, kundi tayo ay meal-oriented. Mahilig tayo sa salo-salo, kainan, pagka may mga gathering, di ba? Kapag may mga reunion, may birthday, may binyag, hindi po nawawala yung pagkain. Now, tandaan natin si Jesus ay nagsilbing Eucharist po natin. Siya po yung host ng New Paschal Meal. Siya po yung guest in every meeting. At yung salitang communion, yun po yung pinaka-naglalarawan po sa bagay po na ito. Pangatlo, kundiman-oriented. May mga pangyayari sa buhay natin na mahilig tayong lalo na sa issue ng pagmamahal, nagsasakripisyo ang babae alang-alang sa pag-ibig. Alam naman natin ang kundiman, ito ay kanta na malungkot dahil ang puso ay nasugatan. February 14, malapit na po at hindi ko alam, baka marami na namang Katolikong babae ang luluha dahil po sa hindi ginagamit ang isip sa pag-ibig, sa larangan ng pag-ibig, kundi yung damdamin lang. Kaya sinasuggest natin na kapag pumasok sa pag-ibig, sana ready na po kayo dyan. Kasi kung kayo po ay bata pa, nag-aaral po kayo, hindi po yan ang dapat inaatupag ninyo. Mas maganda po ay mag-focus muna kayo sa pag-aaral. Pero kung sakasakaling kayo naman ay nasa tamang edad na, be sure lang yung lalaking nandiligaw sa inyo ay Katoliko rin. Hindi lang basta Katoliko, kundi siya po ay matino na Katoliko. Siya po ay involved sa kanilang parish. Siya po ay merong ministry. Yun po yung dapat yung magiging partner. Dapat. Opo. Kaya lamisan dahil nga po may mga lalaki at babae na hindi ho napagpaplanuhan yung pagmamahal, nauuwi po yan sa broken-hearted po. Nagsasuffer. At to the max, yung mga kababaihan ay sasabihin nila ay magpapakaalipin ako ng dahil sa'yo. Medyo may problema po tayo ng konti doon. Ika-4, yung bayani-oriented. May mga tinitignan tayong bayani sa buhay na ito. Yung mga matatapang, yung mga taong pwedeng ibigay ang kanilang buhay at paglilingkod sa iba. Diba? Mahilig tayo dyan sa kung sinong bayani, yun ang ating tinitingala. Na ang ating Panginoon ay siya po yung Christ the King, siya po yung ating Cristo Rey. Si Jesus ay isang propeta, isa pong hari at isang pare. Itong 3 different roles ni Jesus as a prophet, king, and priest ay dapat nagpapatuloy ito bagamat wala na si Jesus dito sa lupa. Pero sa katauhan ito ng ating mga bishops, sa katauhan to ng ating mga kaparian. At panghuli, naniniwala po tayo bilang Katoliko na sa spirit-oriented. Marami tayong bukas yung isipan ng Pinoy pagdating sa usapin ng espiritu. Yung espiritu na small letter S po. Opo. Mahilig tayo sa mga usapin ng mga nakakatakot, mga multo, mga kwento na pamprobinsya. Opo. At interesado tayo dyan sa bagay po na yan. Mga kapatid, paano natin ma-experience itong breakthrough? Siyempre, mahalaga dyan. Dapat malinaw sa iyo kung sino ka talaga. Kung ikaw ay nabinyagan, kapatid,
dapat ma-realize mo na hindi ka lang basta bininyagan, kundi may ibig sabihin yung sakramento na yon. Kaya nga ho, napaka crucial ng trabaho ng catechist sa kada parokya. Si Brad Calix po ay sumasailalim po ko sa pagsasanay bilang catechist. Kasi naintindihan ko na crucial ang ministry ng mga catechist sa bawat parokya. Kasi kung walang catechist, bigla na lang nag-decide ang mga tao na magpabinyag na hindi nila naiintindihan bakit ba ito kailangan gawin, ano ba ibig sabihin nito. Doon pumapasok yung mga katekista na merong ilang linggo na tinuturo ang mga basic elements ng pananampalataya para kung sakasakaling dumating yung pagkakataon na isasagawa na yung pagbibinyag ay klaro sa isipan at puso ng mga candidates. Opo. Kaya siguro yun ang mahalagang bigyan natin ng pansin in order for us to appreciate, magkaroon tayo ng breakthrough bilang isang Filipino na Katoliko, na hindi mo lang dapat alamin yung talagang pinaka-reality nung sakramento kundi pangalawa yung pagiging seryoso. Seryosohin mo, ito yung panahon, 2025, balikan mo yung ugat kung saan ka nagsimula. Hindi masama magtanong sa mga nauna sa'yo, yung mga nakakaintindi ng turo ng simbahan, kasi hindi mo yan ma-appreciate kung mag-isa ka lang. Kailangan mo ng isang tao na may alam sa turo ng simbahan para ipapa-realize sa'yo, para pag na-realize mo to, magkakaroon ka ng breakthrough. Panibagong experience sa buhay pananampalataya, mabubuhay ika nga yung pananampalataya mong natutulog ng matagal. So ilan lang ho yun sa mga posible nating gawin para ma-experience natin yung breakthrough sa ating buhay bilang mga Katoliko. Mga kapatid, bukas ng gabi ay itry natin kausapin ang isang kapatid na Katoliko sa Antipolo. I think sa Cainta, okay? Kung di ako nagkakamali, sa Cainta. At pag-uusapan natin yung PREX. Ano ba itong PREX na ito? Meron ba kami niyan dito sa Bacolod? Sa inyo bang area ay narinig nyo na ba itong PREX na ito? PREX. Okay? PREX. Na hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano ibig sabihin yan, kasi gusto ko na mag-research kayo ng konti. Ano ba itong PREX na ito para may idea kayo ng konti, para bukas ng gabi, Lord willing, makausap natin yung isang kapatid na ipapaliwanag niya sa atin yung bagay po na yan. Alright, 8:28 na po. I'd like to announce bago tayo manalangin, ipagdasal nyo si Mama, no? Kasi pangalawang beses na po siyang na-confine at nasa Pasig General Hospital po siya ngayon. Wala pong available na kwarto para po makapagpahinga si Mama. Siya po ay nilagyan po ng oxygen, pero nakaupo po siya. Yun po yung sitwasyon, at nandun po sila sa labas. Marami po sila na hindi nakapasok sa loob ng ospital kasi wala nang available na bed. So imagine niyo yung ganong sitwasyon. Ang problema ni Mama, may pneumonia daw po siya, ayon sa aking kapatid na nagbabantay. So ipagdasal niyo po si Ma'am Elsie na aking mother. Salamat po sa inyong pakikiramay sa amin sa pinagdadaanan po namin. Pangalawa, kay Mrs. po, ipagdasal niyong patuloy si Mrs., si Annalyn, na one of these days ay sana pumayag siya na magpakita dito, no? Pumayag siya na magpakita dito sa atin, at magkwento lang siya ng konti. At maganda kasi marinig niyo siya, okay? Marinig nyo siya, ano yung laman ng kanyang puso. Opo. Para iba kasi yun pag napakinggan mo yung taong nagsasuffer at ano yung mensahe na gusto niyang sabihin sa atin, para may pagdasal natin siya ng mas maayos pa po. Lord willing, bukas magkikita po tayo uli ng 6:00 ng umaga.
And probably si Apple ay makasama na po natin. Meron po siyang ginawa sa parokya nila kaninang umaga kaya wala po siya. Kaya ipagdasal po natin na Lord willing bukas ay makakasama na po natin siya. I'd like to acknowledge bago tayo magdasal ang mga sumusunod na nandito sa ating broadcast. Kay Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, maraming salamat kapatid for joining sa ating broadcast. Salamat po. Kay Alan Janeta dyan sa Hungary, salamat po kapatid. God bless the work. Kay Raydan Garcia, salamat. Kay John Fritz Bangrain, salamat po for joining. Ayan, tama Alan, tama. May idea si Alan. Meron tayong bisita bukas. Pag-uusapan ng bagay po na yan. Sino pa ba'y nandito? Yung aking may bahay nandito, si Ma'am Annalyn, si Corazon Gagi, salamat ate sa pag-share ng video. Kay Joseph Anyambiesa, salamat sa mga shares po ito. Si Franklin Villaflor Cacho, magandang gabi po. Salamat for joining, kapatid. Si Apple, nandito si Apple. Apple, maraming salamat for joining. God bless sa aking ninong at ninang dyan. Lord willing, makakapasyal ako sa inyo bukas. Hindi lang sigurado yung oras. Christian Paul Gailan, yung aming presidente po sa Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Magandang gabi. Sino pa ba? Si Ate Yam Montejo, salamat Ate Yam. Si Elfrey Soto Havido, magandang gabi po. Salamat for joining kapatid. Sabi niya, good eve, Brad Calix, mabuhay ka at ang iyong gawain na ito. Pagdasal nyo lang po kapatid na Elfrey Soto, yung ating endeavor. Si Ate Yam nandito, sino pa ba? Si Bro Arturo Pagatpatan sa, kung di ako nagkakamali, sa Africa, di ba, kuya? Salamat po. Si yung aking long time friend, kasama kami nito sa Navigators at siya po ay nagpapastor sa Taipei, si Reverend Obet Awaaw. Long time friend po ni Brad Calix po yan. Opo. At yan po yung isa sa mga pastor na nag-decide ako na magkatoliko. Wala ako narinig sa kanya na negative dito sa pastor na to. Kaibigan talaga ito. Pastor, maraming salamat for joining. God bless po sa ministry nyo dyan sa Taipei. Pipito Barbon, magandang gabi bro. Elizabeth Baknat, nandito rin. Salamat kapatid for joining sa ating broadcast. Kay Miles Santiana, salamat. Salamat Miles. Siyempre si Bobby Taruk. Marami tong sinishare si Bobby. Punong-puno ng insights ito. Kaya lang ayaw niya man niya magpa-interview. Bro Tata Tanyesa, magandang umaga po. Ito rin po ay madalas nag-share sa online, si Bro Tata Tanyesa. Salamat po, tuloy nyo lang po yung ginagawa nyo. Kailangan natin ng maraming Katoliko sa online na talagang nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Sige, let's pray. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Masaya kami kasi napag-usapan namin ang ilang mga bagay. Pero ang mas concern po namin yung aming Christian life sa aming araw-araw na laban. Napakaraming tao po yung maraming tao na walang pag-asa, maraming tao ang pumapatay, maraming taong gumagawa ng di maganda. And probably mga Katoliko pa sila. And probably one of the reasons kaya nila nagagawa yon kasi malayo sila sa Diyos. Napabayaan nila yung kanilang relasyon. Akala nila okay pa sila pero alipin na pala sila ng kalaban. Lord, pinagdadasal ko po ng bansa namin ay patuloy niyong ingatan. Getting worse po ang sitwasyon sa Pilipinas, hindi po siya bumubuti. I'd like to pray sa bawat Katoliko na sa Pilipinas na sana seryosohin na namin itong 2025.
i-push through namin yung pagiging, hindi lang pagiging good Catholic, but yung pagiging godly na Catholic. Pag godly Catholic, may takot sa Panginoon, may takot sa paggawa ng kasalanan, mahal ang pamilya, balanse kung mamuhay, at syempre mayroong pakialam sa evangelization. At syempre nabubuhay sa kabanalan. Hindi namin pwedeng gawin yan na nag-iisa kami. Kailangan namin ng simbahan. Kailangan namin ng grupo. Kailangan namin ng isang community matatag na mga seryoso. Lord, praying ako sa mga kasama ko sa broadcast tonight na nandito. Nabanggit ko na yung mga pangalan nila kanina, pero hindi ko alam yung kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, sa pamilya, negosyo, trabaho. Some of them ay nasa labas ng bansa. May nasa Africa at may nandun sa Hungary. At yung iba pa nasa Hong Kong. Mga OFWs, Panginoon, na nakikipagsapalaran sa buhay para sa pamilya. At sana hindi sila mag-compromise sa kanilang faith sa ibang bansa. Na they will find time to worship Jesus. Maghanap sila ng simbahan na kung saan maitutuloy nila ang kanilang journey sa pananampalataya. Although may mga bansa na marahil restricted ang pagsamba, pero kayo naman nakakaalam sa mga kapatid namin na nandun sa mga bansang yon na restricted ang magbasa ng Biblia o gawin yung practice ng isang Katoliko. Patuloy ko kami nagdadasal sa inyong kahabagan sa bawat isa. Sa aming pagtulog mamaya, bukas nawa ho kami magising. Loobin nyo nawa na kami ay maging masigla sa aming buhay pananampalataya. Nagamitin nyo ang broadcast na ito na makatulong po maski papano sa mga kapatiran na ma-lift up yung aming espiritu. Kailangan naming magpaalala sa bawat isa. Not to condemn each other, but to lift up ang bawat isa. Dahil iba-iba yung pinagdadaanan namin at bombarded kami ng mga paggalaw ng dyablo sa aming isipan at sa iba't ibang relasyon. Nagdadasal po kami ng wisdom sa araw-araw at kalakasang espiritual na mapagtagumpayan namin ang mga problema na ito na dumadaan sa aming buhay. Of course, sa biyaya lang ng Panginoon Diyos, mangyayari ang lahat. Lord, salamat sa gabing ito at we really appreciate yung itong maikling panahon na nag-gather kami together as family. We gather as one sa ilalim po ng patnubay ng Panginoon, ng Banal na Espiritu at ng patnubay ng aming inang Birheng Maria. Maraming salamat po for praying for and with us. Salamat sa mga saints who are interceding also for us. Samahan niyo po kami. Maraming salamat sa inyong salita. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, pag-pray nating patuloy si Pastor Noe Dora. Bukas magmi-meet kami ng probably alas 10 ng umaga at tanghali. Napaka-busy nito ni Pastor Noe Dora, ang kauna-unahang pastor na na-convert sa Catholic. So, we will be meeting tomorrow. Pag-pray po ninyo yung aming magiging usapan. At sana nga ho ay gumalaw ang Panginoon Diyos sa Bacolod, dito sa Negros, na kung saan si Brad Calix po ay nandito para doon sa mga pastors who would like to join the Catholic fold. So, ipagdasal po natin na I do believe na may mga pastor na inihahanda ang Panginoon Diyos para mag-join sa Catholic Church. At bigay nawa ng Panginoon Diyos yung opportunity for them to study further bago nila yakapin ang turo ng simbahan. Hindi po pwedeng mabilisan ang proseso. Maganda na dumaan sila sa tamang proseso na alamin muna nila bago nila pasukin itong pagyakap sa pananampalataya po natin. Sa akin, it took me 4 years to decide. So, hindi ho ito basta-basta. Para ho makatiyak tayo na hindi po urong-sulong ang desisyon ng mga pastor later on na magpapasya na mag-join sa Catholic fold.
So, panalangin po ninyo ang birthday na yan sa aking mga shoulders as I do that dito sa Negros ay samanawa tayo ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po itong videos na ito. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo at magpatuloy sana tayo sa Panginoon na on fire anuman ang ating sitwasyon. Sa ngala po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. See you bukas, Lord willing, sa ganap na 6:00 ng umaga. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.